Good afternoon po kay Asek Good Arnel. afternoon, Ninya. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon, sir. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga balita at talakayan, uunahin namin kayo dyan sa Department of Agriculture. Siyempre, dahil pinag-usapan nga natin kanina lang ang inflation, kumusta naman po, Asek, ang presyo at supply ng isda sa ngayon in particular? Ngayon, Ninya, ay open season na tayo from March hanggang June. So inaasahan natin yung ating supply ay maganda dahil nagkaroon tayo ng fishing season nung mga nakalipas na buwan. At dahil dito ay marami tayong supply. Kung titingnan natin yung presyo halimbawa ng galunggong nasa 200 to 240 yan, yung tilapia nasa 120 hanggang 150, yung ating bangus ay nasa 140 hanggang 180 depende sa size. Yung mackerel natin, ito yung ating kinakanden, ito ay nasa 300 pesos per kilo. So yung stability ng supply at presyo, wala tayong problema sa panahon na ito, Nina. Alright, magandang balita po yan, Asek. May tanong po dito mula kay Bernadette Reyes ng GMA News. Ayon po sa PSA, ang expectation ay magpapatuloy pa ang pagtaas nga ng inflation ng bigas naman hanggang July dahil sa effect po ng dahil sa base effect unless may gagawing intervention. Ano raw po ang masasabi ng DA dito? Ninya, kung titingnan natin yung datos nung nakaraang taon, talagang simula July, August, tumaas bigla yung presyo ng bigas. Kaya ine-expect talaga natin yung inflation because of rice ay mararamdaman natin hanggang July. Pagdating ng July, August, magte-temper na yan dahil doon tumaas. Kasi kinukumpara natin versus the previous year, yung the same period over last year. Pero kung titingnan natin yung stability ng presyo ng bigas simula pa noong Enero ay unti-unti na siyang bumababa. Meron na tayong nakikita 47, 48, 49 pesos, pero yung prevailing natin nasa 49.50, 49 to 50 pesos yung presyo ng bigas sa ating pamilihan. Ngayon, patuloy yung ating mga programa dito sa ating mga palay. Ina-expect din natin na mas maganda ang level ng produksyon natin. Bagamat nandyan pa rin yung epekto ng El Nino, pero kung titingnan natin yung worst case ng El Nino episode noong 1997-1998, umabot hanggang 370,000 na hektarya yung tinamaan. Pero ngayon, nasa mga 10 to 30,000 hectares lang talaga yung naapektuhan. So makikita natin yung paghahanda ng kagawaran, kasama ang NIA, kasama yung ating mga Irrigators Association, ay nakatulong para hindi masyadong malala yung epekto ng El Nino sa ating bansa. Ilang porsyento po ba yung ini-import at export po natin pagdating sa palay? Yung in-export natin last year ay nasa mga 3.6 million metric tons. Ang ating production in palay is about 20.06 million metric tons. In rice form, that's about 13.5 million metric tons. Ang consumption natin is about 37,000 metric tons per day. Pero hindi lahat kasi ng inaani natin ay napupunta sa consumption. About 7% dyan ay napupunta sa feeds, merong wastage, meron din into processing, yung iba ginagawang kakanin. So, kailangan din magkaroon tayo ng buffer stock. That's about 50 to 60 or up to 90 days. Kaya kinakailangan din natin ng additional importation para masigurado natin na meron tayong sapat na supply at any given period in time. Ilan percent po ini-import natin, sir? Compared to our overall needs? 3.6 over 13.6, that's about, kung titingnan natin, mga 25%. 25%. Kasi kahapon na-mention po ni Agriculture Secretary po, no, Francis Chu Laurel, na may yung epekto po ng ban sa India ay malaki raw daw yung impact, kaya hindi raw niya nakikita na bumaba significantly ang presyo ng bigas. Tama yun niya, nananatili yung pagban ng India sa pag-export ng bigas. Matandaan natin, India controls 40% ng buong bigas na tinitrade sa buong mundo, kaya malaki ang epekto pag nagban ang India nung pag-export nila. Bagamat bumababa na yung presyo sa international trade,
last year ay nasa more than 600 yan. Ngayon ay nasa 560 to 570. Pero mataas pa rin ito kumpara noong bago magkaroon ng ban na nasa $400 dollars per metric ton yung level ng presyuhan sa international trade. So medyo mataas pa rin yung level, bagamat nakakakita na tayo ng unti-unting pagbaba. Okay. May sunod po na tanong si Bernadette Reyes. Nananatili pa rin daw, eto nga, mataas ang presyo ng palay at world price ng bigas. Ano raw po ang gagawing hakbang ng DA? Dito nga sa sinabi niyo medyo mataas pa rin yung 560, 570, no? Yeah. Dollars. Yun nga, mataas siya, bagamat mataas din yung ating productivity level sa ngayon. So, kung titingnan din natin yung importation level natin, umabot na ng 900,000 metric tons. Nasa tamang level ito noong expectation natin of about 300 to 350,000 metric tons. At yung presyo nga ay bumababa na. So, yung stability, yung tinitingnan natin, yung stability ng price na hindi masyadong magtaas, yung prevailing natin, 49 to 50 pesos sa ngayon, ay nananatili naman. And we're not expecting surges ng presyo ng bigas anytime soon. Kahit na pagdating ng Mayo na sobrang init na raw po, yan daw yung peak. April, May. Yes, sa ngayon ay nung March, nag-declare na pag-asa na start ng decay ng El Nino, pero meron niyang tinatawag natin na yung effect ng patuloy na meron pa rin ng April hanggang May. So, nadyan pa rin ang epekto pero hindi na ganun kalaki. Okay, sana nga po magtuloy-tuloy na yan. At may isa pang tanong si Ms. Bernadette Reyes, may nakita rin na inflation sa karne naman, gaya ng baboy at manok. Ano raw po ang factors naman na nagkukos ng pressure sa presyo nito? Similar ninya doon sa bigas na yung base effect last year, kung titingnan natin, hindi ganun kataas. Ang concern pa rin natin dito, halimbawa sa karning baboy, nadyan pa rin yung African swine fever. Yung sa manok naman, nadyan pa rin yung avian influenza. Nag-report na tayo sa World Organization for Animal Health nitong nangyari sa Leyte noong March. But ito ay na-contain na. So bagamat merong mga cases pa rin tayo, ito naman ay immediately nako-contain. So hindi ganun kalaki yung nagiging epekto at maganda pa rin yung level ng produksyon natin sa mga karne. At this can be seen, nakikita natin na hindi tumataas masyado yung presyo ng karning baboy at baka. At 300 ngayon, yung karning baboy nakasim nasa 320, 330. Yung manok ay nasa 170 hanggang 200, pinakamataas na yung 200 sa dressed chicken natin. Okay. Sa vegetables po, meron po ba tayong nakikita, let's say, sa onions, garlic? Yung onions ay nasa pa rin tayo, harvest season natin hanggang April ng sibuyas. So nananatili na sa mga 80 to 100 ang presyo ng sibuyas sa ating mga pamilya. So wala tayong problema pa ngayon sa sibuyas at controlled din yung armyworm o yung harabas. Paborito kasi natin yan. Pag walang sibuyas, yung iluluto mo, parang importante hindi masarap. ang sibuyas sa atin. Importante. May tanong po naman dito si Miss Bella or Bella Carriazo ng Philippine Star. Wala daw po bang consultation na ginawa ang DA bago pirmahan ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Memorandum Order 14? Sakaling iapila ito, posible daw po bang bawiin ng DA? Open si Secretary Tiu Laurel sa consultation at sa appeal nitong pagpirma ng Memorandum Order number 14. Pero kailangan lang nating tingnan bakit nagkaroon na ganitong paglabas na desisyon kasi bawal naman talaga na magkaroon ng diversion nitong galunggong, nitong bonito o tulingan at saka ng alumahan o mackerel sa ating mga pamilihan dahil pag nag-import ka, dapat ito ay for cannery or for processing purposes lang. So kinokorek lang ni Secretary Tiu Laurel itong problema na ito at yung mackerel naman o alumahan ay exempted doon sa nasabing pagpigil ng pag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearances at patuloy pa rin na makaka-import so long as susunod lang yung volume ay depende doon sa sales plus 10% over last year. Okay, maraming salamat Asek Arnel sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula dyan po sa Department of Agriculture.
Samantala, nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Estados Unidos sa susunod na linggo para sa kauna-unahang Trilateral Leaders Summit kasama ang Amerika at Japan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, layon nitong palakasin pa ang ugnayan at kooperasyon ng tatlong bansa sa larangan ng ekonomiya, seguridad at ilan pang aspeto. Sinabi ng DFA na mahalaga ang naturang summit para itaguyod ang kapayapaan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng international rules-based order. Bukod sa Trilateral Summit, nakatakdal ring pangunahan ni US President Joe Biden ang pulong kasama si Pangulong Marcos Jr. sa White House para sa kooperasyon kaugnay ng economic security, clean energy at people-to-people ties.